Kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na gumamit ng expired na passport si Zaldico para makatawid ng Czech Republic. Kanselado rin ang diplomatic passport ni Ko matapos isumite ang kanselasyon nito sa International Criminal Police Organization o Interpol noong 2025. Sa ngayon, hindi pa rin matiyak kung kailan papauwi ng Pilipinas si Ko ugnay sa mga kasong kinasasangkutan nito. Si Alvin Peluelio para sa Balita. Disyembre pa lang ng taong 2025 noong kinansela ng Department of Foreign Affairs o DFA ang diplomatikong pasaporte ni dating ako Bicol Party List Representative at ngayon pugante na si Zaldico ayon mismo yan sa DFA. Ang isa pang pasaporte ni Ko ay nag-expire noong pang September 2022, bagay na maaari raw ginamit ng dating mambabatas para makatawid sa Germany mula sa Czech Republic. Ito ay dahil sa kaagad na inireport ng DFA sa International Criminal Police Organization o Interpol na kinansela na ang diplomatic passport ni Ko noon pang nakarang taon. Batay sa kumpirmasyon ng DFA, may dalawang pasaporte na inisyu kay Zaldico. Ang diplomatic passport nito kinansela na ng pamahalaan, samantala ang regular na pasaporte ng dating mambabatas ay nag-expire noon pang taong 2022. Ang dalawang pasaporte na ito ay hindi na raw magagamit ayon pa sa DFA. Sa pahayag ng Palasyo ng Malacanang nitong Martes, wala na raw sa kustodiya ng Czech Republic ang dating mambabatas at nasa France na ito. Kapwa kinumpirma rin ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro at ng DFA na humihingi ng political asylum si Ko habang nasa Germany. Isinailalim pa raw si Ko sa Czech custody dahil sa paglawag nito sa immigration habang nagtatangkang tumawid sa Germany. Dahil dito, dismayado raw ang Pangulo dahil sa bigo itong maiuwi sa bansa ang dating mambabatas na nasasangkot sa katiwalaan sa multi-billion pesos na flood control project ng pamahalaan. Para sa EuroTV News, Alvin Peluelio sumasaludo sa bawat Pilipino.